Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Nang malaman ng kanyang ina na sumali si Yeon Myung sa kompetisyon para sa susunod na magiging pinuno ng angkan, ay lubos itong nag-alala para sa kahihinatnan ng binata. Matapos sabihin na kailangan niya raw gawin iyon, ay namangha ang ina sa pagiging desidido ng kanyang anak, at sa palagay niya ay seryoso ito sa balak niyang gawin. Buong akala ng ina ay magiging paslit pa rin ang anak sa matagal na panahon, pero nararamdaman niya ngayon ang presensya ng isang determinadong lalaki sa binata. Hindi nga raw nito itatanong pa sa binata kung paano siya natuto ng martial arts, at hindi na rin niya aalamin kung paano nagawang talunin ni Yeon Myung ang tatlong kalahok sa paligsahan, pero kailangan niya raw marinig sa anak kung malaki ang kumpiyansa nito na siya ang mananalo. Nakangiti namang sumagot ang binata na nakasisiguro siyang magwawagi, dahil siya nga raw ang kaisa-isang anak ng Poison Phoenix na si Tang Ji-ye. Naiyak naman ang ina sa naging sagot ng kanyang anak, at habang nakayakap ito sa binata ay sinabing tunay na lumaki ng maayos ang anak at lubos niya itong ipinagmamalaki. Masayang-masaya naman ang binata sa mainit na yakap ng kanyang ina, sabay sabing gagawin niya raw ang lahat para magkaroon sila ng mapayapang buhay. Hindi nga raw siya makakapayag na may sumira ng kanyang mga plano, at lahat ng hahadlang sa kanyang mga balak ay isa-isa niyang ililigpit. Makalipas ang isang buwan, pinag-uusapan ng ina ni Yeon Myung at ng isang lalaki ang tungkol sa kompetisyon na magaganap sa susunod na mga araw. Hindi sang-ayon ang lalaki na hayaan ang ating bida na sumali, dahil hindi nga raw isang simpleng laro ang paligsahan, at masyado itong mapanganib na maaaring magresulta sa isang malagim na kamatayan. Pero buo na ang desisyon ng ina na hayaang sumali ang kanyang anak, at sinabi sa lalaki na bukod sa may binabalak ang binata, alam rin daw nilang pareho na hindi ito basta-bastang gagawa ng ikakapahamak niya. Sa mga bagay na ito ay sumang-ayon ang lalaki, dahil ang kaisipan, tapang, at pagiging kalmado na ipinakita ni Yeon Myung ay hindi raw kapanipaniwala para sa kanyang murang edad. Hindi tuloy maiwasan ng lalaki na mabahala sa mga naging pagbabago sa binata, pero mabilis namang sinabi ni Ji-ye na alam niyang hindi nila pababayaan ang kanyang anak, dahil sa matagal na panahon ay kasama niya ang pamilya ng lalaki sa pagbabantay dito. Dahil nga raw sa mga ginawa ni Yeon Myung ay kailangan na ng lalaki na personal na makialam, at ito rin ang dahilan kung bakit malaki ang kanyang inaasahan sa binata. Sa kabilang banda, ang ating bida naman ay abala sa paghahanda para sa nalalapit na paligsahan. Wala nga raw siyang ibang ginawa kundi kumain ng masustansyang pagkain na inihanda ng kanyang ina, matulog ng sapat, at ayusin ang mga sirang daluyan ng enerhiya sa kanyang katawan. Sa ngayon ay hindi niya pa kailangang pilitin na lumakas agad at sanayin ang kanyang abilidad, at dahil bumalik na sa kanya ang alaala ng pagiging pinakamalakas na Sword Master, ay maaari niya raw itong gawin sa ibang pagkakataon. Ang pinaka-importante nga raw na gawin sa ngayon ay patibayin ang kanyang katawan, para maging handa ito sa kapangyarihan at kaalaman niya sa pagiging Sword Master. Dagdag pa ng binata, sa mura niyang edad ay siguradong hindi pa masyadong barado ang mga daanan ng enerhiya sa kanyang katawan, kaya't mas mahalagang mapanatiling maganda ang kondisyon nito. Kahit nga raw natural na magbabago ang kanyang katawan habang nagkakaedad, ay kailangan niya pa ring mabalanse ang nutrisyon at magkaroon ng tamang pahinga para dito. Makalipas ang ilan pang mga araw ay dumating na ang simula ng kompetisyon, ang ating bida naman ay handang-handa na at agad na nagpaalam sa kanyang ina. Pinaalalahanan naman nito na lagi mag-ingat ang binata, pero panatag ang kanyang loob dahil magkasamang aalis ang kanyang anak, at ang lalaking si Jokwi. Maya-maya pa ay tuluyan ang naglakad palayo si Yeon Myung at Jokwi, at habang pinapanood ng ina ang dalawa ay nakangiti nitong sinabi na siguradong magiging masaya rin sana ang kanyang asawa, na makita ang kanilang anak na lumaki ng maayos kung ito ay nabubuhay pa. Makalipas ang ilang oras, sa loob ng isang bulwagan ay isa-isa nang dumarating ang mga kalahok sa gaganaping kompetisyon, kasama ng mga magulang nila na malaki ang tiwala sa kani-kanilang mga anak. Mukhang napaagang araw ang dating ng ating bida,
At dahil hindi niya kasama si Jokwi na kasalukuyang tumutulong sa paghahanda para sa kompetisyon, ay naiinip na ang binata dahil may kalahating oras pa bago ito opisyal na magsimula. Ilang sandali pa ay narinig ni Yeon Myung na may bumanggit ng kanyang pangalan, at nang lumingon ang binata ay isang grupo ng mga kasing gulang niya ang naglalakad papalapit sa kanya. Hindi makapaniwala ang mga ito na nagawang talunin ng ating bida si Moon Chan, at sinabing isa lang daw itong chismis dahil imposible nga raw na magawa ito ng isang hindi marunong sa martial arts. Dagdag pa ng grupo, sa ginawa ng mga elder na pagpayag na sumali ang binata sa paligsahan kasama nila, ay labis raw na bumaba ang level ng kompetisyon para sa susunod na magiging pinuno ng angkan. Kailangan nga raw nilang ipaunawa sa binata na hindi sila magka-level, pero bago pa man tuluyang makalapit ang grupo sa ating bida, ay biglang tinamaan ng isang bagay ang isa sa kanila. Agad na nawala ng malay ang tinamaang binata, at mabilis ring nagalit ang mga kasamahan nito, dahil bigla na nga lang daw gumamit ng sandata ang binata bago pa man mag-umpisa ang kompetisyon. Hindi naman sila makapaniwala kung paano nawala ng malay ang kanilang kasama, nang malaman na hindi pala isang lihim na sandata ang ginamit ng binata, kundi isa lamang kakanin at ito'y may bawas pa. Pero hindi nagbago ang isip ng grupo, at sinabing kailangan pa rin nilang turuan ng leksyon ang ating bida. Tinanong naman nito kung nakita raw ba nila ang nangyari kay Moon Chan at sa kanyang mga kasama, dahil kahit nga raw mas marami sila ay ipaparanas niya sa kanilang lahat ang kaparehong nangyari sa tatlong hangal. Dagdag pa ng binata habang inaasar ang grupo, ay hindi raw umatras si Moon Chan sa kompetisyon kahit na napinsala ang kanyang braso, kaya't inaasahan niyang tutulad sila dito dahil kalahok din sila sa paligsahan kagaya niya. Labis ang galit ng grupo sa mga sinabi ng ating bida, at ilang sandali pa ay sabay-sabay na umatake ang mga ito habang sinasabing ililigpit na nila ang binata bago pa mag-umpisa ang kompetisyon. Sa parehong pagkakataon ay nakabalik na si Jokwi na tumulong sa paghahanda para sa kompetisyon, at habang naglalakad papasok sa bulwagan ay bigla na lang may isang katawan na mabilis na dumaan sa kanyang harapan. Nagtaka naman si Jokwi dahil ang binatang walang malay sa harapan niya ay isa sa mga kalahok sa paligsahan, kaya't nang maisip na posibleng may nangyayari sa bulwagan ay mabilis itong tumakbo patungo sa pinanggalingan ng binata. Maya-maya pa ay tumambad na sa harapan ng lalaki ang nakakalat na katawan ng mga kalahok, at sa gitna nito ay ang ating bida na nakaupo sa ilan pang mga binatang tinalo niya. Nang mapansin na ni Yeon Myung ang pagdating ng lalaki, ay mabilis siyang nagpaliwanag na hindi siya ang nagsimula ng gulo, at ipinagtanggol niya lang ang kanyang sarili kaya't sana raw ay hindi siya maparusahan. Dahil sa mga nangyari ay labis ang galit ng mga namamahala ng paligsahan, at agad silang nagreklamo sa pinuno ng mga elder. Maaari nga raw magkaroon ng malaking problema sa magiging takbo ng kompetisyon, dahil masyadong marami ang agad na napinsala bago pa man ito mag-umpisa. Sigurado rin daw na mas marami pang kaguluhan ang mangyayari, at magiging mas malala ang kalagayan nila kung ang katulad ni Yeon Myung ang mananalo at magiging sunod na pinuno ng angkan. Dahil sa ipinakitang pagkadismaya ng marami sa ginawa ng ating bida, ay nagpa siya ang punong elder at mga namamahala sa kompetisyon na baguhin ang isa sa mga patakaran ng paligsahan. Ilang sandali pa ay tinipon na ang lahat ng kalahok sa harapan ng bulwagan, at habang hinihintay ang mga namamahala ay nag-uusap ang dalawang binibini, tungkol sa magiging takbo ng kompetisyon. Ayon nga raw sa ama ng isang binibini na nagtatrabaho sa tanggapan ng mga opisyal, ay magkakaroon ng 2 hanggang 3 taon na pagsasanay ang bawat kalahok, pagkatapos ay isa-isang maglalaban hanggang sa isa na lang ang matira. Maya-maya pa ay dumating na ang mga tagapamahala at nagpakilala ang lalaki kanina na si Jokwi, bilang punong tagapangasiwa sa magaganap na kompetisyon, na siyang nagpasigla sa mga kalahok dahil inspirasyon nga raw para sa kanila ang lalaki, na kilalang pinakabatang tagapamahala ng buong angkan. Nagpatuloy ang tagapangasiwa na ipaliwanag ang mangyayari sa kompetisyon, at kinumpirmang tatagal ng 4 na taon ang paligsahan, kung saan magsasanay ang mga kalahok sa unang 3 taon. Kailangan nilang humanap ng epektibong paraan sa pagsasanay ng kanilang napiling mga abilidad, at dahil marami silang maaaring pagpilian ay ito lang ang kanilang gagawin sa loob ng 1 taon. Ang susunod na 2 taon naman ay gugugulin ng mga kalahok sa mas komprehensibong pagsasanay, base sa mga abilidad na napili nilang linangin, sa tulong ng mga mandirigma ng angkan na nakatakdang magturo sa bawat isa.
Matapos makumpleto ng mga kalahok ang pagsasanay ay dito na raw mag-uumpisa ang pangunahing kompetisyon, pero bago pa man masabi ni Jokwi ang susunod na dapat mangyari, ay sumabat ang punong elder na ang huling bahagi ng paligsahan ay isang laban sa pagitan nilang lahat, sa pamamagitan ng paggamit ng mga kamandag. Nagulat naman ang lahat ng marinig ito, dahil kahit nga raw pamilyar sila sa paggawa ng lason gamit ang mga kamandag, ay malayo pa rin ito sa kanilang inaasahan. Ang paraan na ito sa paglikha ng lason ay nangangailangan ng paglalagay ng ilang kamandag sa isang sisidlan, at hayaang maglaban-laban ang mga ito para makabuo ng lubhang mapanganib na uri ng lason. Dagdag pa ng punong elder, ay kinailangan nilang baguhin ang huling bahagi ng kompetisyon na dapat ay isang duelo, dahil sa mga nangyari kanina na nagresulta sa pagbawi ng marami sa kanilang partisipasyon. Maaari nga raw maulit ang parehong insidente kung ipagpapatuloy nila ang orihinal na patakaran, kaya para mabigyan ng pagkakataon ng lahat na maipakita ang kanilang kakayahan, ay binago nila ang anyo ng kompetisyon. Marami ang nagalit sa nasabing pagbabago, at nangyari ang lahat ng ito dahil sa ginawa ng ating bida, kaya't karamihan ng atensyon ay nakatuon sa kanya. Nagpatuloy ang punong elder sa pagpapaliwanag kung gaano kahalaga ang kompetisyon, dahil dito raw nakasalalay ang magiging kinabukasan ng buong angkan ng mga tang. Hindi rin daw ito isang simpleng paligsahan lang sa pagitan ng mga bata, kundi isang seremonya kung saan kinakailangang itaya ng mga kalahok ang kanilang mga buhay. Kaya't kailangan nilang lumaban na may determinasyon na manalo, makaligtas sa lahat ng mga pagsubok, at iligpit ang lahat ng katunggali, dahil ang magwawagi sa huli ay makukuha ang lahat ng pag-aari ng angkan ng mga tang. Samantalang nagpapaliwanag ang punong elder, ay isa-isang tinignan ng ating bida ang mga kalahok na may potensyal sa magaganap na labanan ng lason paglipas ng 4 na taon. Pero sa palagay ng binata ay hindi naman daw ito magiging mahirap para sa kanya, dahil kahit na isa lang ang makakaligtas at tatanghalin na panalo sa paligsahan, ay kumpiyansa ito na siya ang magwawagi sa bandang huli. Sa kabilang banda, sa kuta ng isang sekta ay nagtipon ang 3 lalaki upang pag-usapan ang nagaganap na kompetisyon sa angkan ng mga tang. Masyadong araw-abala ang bawat isa sa kani-kanilang mga ginagawa, pero kailangan nilang talakayin ang ulat ng kanilang espiya na nagsimula na ang kompetisyon, ilang araw na ang nakakaraan. Matapos nga raw opisyal na magsimula ang paligsahan, ay agad na umalis ang mga batang kalahok sakay ng mga karwahe. Hindi maganda ang kasalukuyang sitwasyon ng mga tang, na kahit anong oras man gustuhin ng kanilang pinuno ay maaari niyang iligpit ang buong angkan, pero hindi niya raw ito ginagawa dahil may pakinabang pa sila sa kanilang sekta. Ganun pa man, malinaw sa kanilang lahat na ang mga batang kalahok sa kompetisyon, ay ang nag-iisang pag-asa ng angkan, at kung magkakaroon daw ng problema samantalang nagaganap ang paligsahan ay siguradong mapipilayan ng husto ang mga tang. Sang-ayon naman sa mga sinabi ng elder ng sekta ang dalawa niyang kasama, dahil kahit nga raw nasa masamang kalagayan sa kasalukuyan ang mga tang, ay kailangan pa rin nilang mag-ingat. Nang tanungin ng mga kasama kung kailan sila gagawa ng mga hakbang, ay sumagot naman ito na hindi nila kailangang kumilos agad, at pansamantala munang magsisiyasat. Bagamat madali nga raw na hanapin ang mga karwahe, at patayin ang lahat ng mga batang sakay nito, sa palagay niya ay hindi talaga ito magdudulot na malaking pinsala sa mga tang. Base sa mga ulat ng espiya, ang kompetisyon ay tatagal ng 4 na taon, at pagkatapos na paghirapan ng husto ng mga tang na sanayin ang mga bata, ay tsaka nila papatayin ang lahat ng mga ito, na siguradong mag-iiwan ng malaking pinsala sa angkan. Masaya namang sumang-ayon ang dalawa niyang kasama, at siguradong matutulad daw ang angkan ng mga tang sa pamilya ng Jegal at Moyong. Nagkasundo na ang 3 na subay-bayan na lang muna kung saan papunta ang mga karwahe na sakay ang mga bata, at gumawa ng pagkilos laban sa mga tang makalipas ang 4 na taon. Dagdag pa ng elder, kasalukuyang sinusundan ng kanyang mga tauhan kung saan papunta ang mga bata. Bukod pa rito ay naglagay din siya ng isa pang espiya sa kalagitnaan ng mismong kompetisyon, kaya't nakasisiguro siyang babagsak ang buong angkan sa kanilang mga kamay. Sa kaparehong pagkakataon, sa isang bundok na magsisilbing lugar kung saan magsasanay ang mga kalahok sa kompetisyon, ay matiwasay na nakarating ang ating bida at ang mga kasama niya. Ipinaliwanag ng mandirigma na kahit nag-iba ang huling bahagi ng kompetisyon, ay mananatili pa rin ang petsa, lugar, at proseso nito kaya't simula ngayon ay tatawagin na sila sa numero at hindi sa kani-kanilang mga pangalan. Magkakaroon din ng kanya-kanyang grupo ang mga kalahok,
bawat grupo naman ay binubuo ng 4 na kasapi, at ang grupo ng ating bida ay ang ika-7. Maya-maya pa ay napansin na ng mandirigma na nawawala si Yeon Myung, at nang makita niya ito sa di kalayuan ay mabilis niyang tinawag sa numerong 28, sabay tanong kung bakit nahuhuli ang binata. Agad namang humingi ng pasensya si Yeon Myung, at sinabing sandali siyang tumigil dahil may pinag-iisipan siya. Sumagot naman ang mandirigma na wala silang masyadong maraming oras, kaya't kinakailangan ng binata na itigil ang kanyang ginagawa at sumabay sa kanila. Habang naglalakad patungo sa mga kasama, ay sinabi ni Yeon Myung na may nararamdaman siyang presensya sa kanilang likuran, at dahil hindi raw ito regular na sibilyan, o isa sa mga bantay ng mga tang ay nakasisiguro siyang may ibang sumusunod sa kanila. Nang marating ng grupo ang tila ba isang malaking pader, ay sinabi ng mandirigma na nakarating na sila sa dapat nilang puntahan. Nagtaka naman ang grupo dahil wala nga raw kahit ano sa lugar na iyon, at nang tanungin nila ang mandirigma kung nasa tamang lugar ba talaga sila, ay may narinig silang tinig na nagmumula sa pader. Hiningi nito ang sikretong mga salita sa grupo, at mabilis na sumagot ang mandirigma na siya namang agad na kinumpirma ng tinig. Maya-maya pa ay nahati sa gitna ang malaking pader, at nanlaki ang mga mata ng grupo ng isang lalaking may pamaypay ang bumati sa kanila. Nagpakilala ang lalaki na si Jegal Changshin, at narito raw siya upang tulungan ang mga tang na panatilihing ligtas ang kompetisyon sa susunod na 4 na taon. Ang angka ng mga Jegal ay kilala sa pagiging bihasa sa mga ilusyon at mga patibong, at gaya ng mga tang ay isa rin sila sa mga sikat na pamilya noon, na ngayoy bumagsak dahil sa pananakop ng Demon Lord. Nang makapasok na ang grupo, ay ipinaliwanag ng lalaki na marami ang nakaligtas sa kanilang pamilya mula sa pananakop, at naging posible raw ito dahil sa tulong ng angkan ng mga tang. Bilang pagtanaw ng utang na loob ay tutulong naman silang pigilan ang mga gustong pumasok ng palihim para manggulo sa kompetisyon, sa pamamagitan ng kanilang mga patibong at mga ilusyon. Namangha naman ang grupo sa kakayahan ng mga Jegal, dahil hindi raw talaga madaling mapansin na isang ilusyon lang ang kanilang nakikita. Sa kanilang pagpapatuloy, ay napansin naman ng isa sa mga kasamahan ng ating bida na hindi raw nito pinapakinggan ang mga sinasabi ng lalaki. Ganito rin daw ang naging asal ni Yeon Myung, noong nakasakay pa lang silang lahat sa karwahe. Dahil magiging magkasama na nga silang lahat bilang isang grupo sa susunod na 3 taon, ay mas makabubuti raw kung ngayon pa lang ay magpakilala na sila sa isa't isa. Naunang magpakilala sa ating bida ang binibining si Tang Yuri, sabay sabing kilalang-kilala nga raw si Yeon Myung nang talunin nito ang grupo ni Moon Chan. Sumunod na nagpakilala ang binatang si Tang Ijon, at binanggit din ito ang ginawa ng ating bida sa kanang bahagi ng mukha ni Yang Ryung. Nagulat nga sila nang malaman ito, dahil ang lolo sa tuhod ni Yang Ryung ang isa sa mga elder ng angkan, kaya't nababahala sila sa magiging sitwasyon ng ating bida pagkatapos ng kompetisyon. Tinanong naman ng ating bida kung sinisisi nila siya sa pagbabago ng paligsahan, pero mabilis namang sumagot si Yuri na bagamat nagulat siya sa mga nangyari, ay hindi niya naman daw gustong sisihin ang binata. Hindi na nga raw mahalaga kung ano ang nangyari sa nakaraan, dahil ang importante sa ngayon ay magkakasama na sila sa isang grupo. Pero hindi gaya ng iba niyang kasama, ang isa pang binibini sa grupo ay hindi masaya na kasama nila ang binata, kahit pa tinanggap na ito ni Yuri at Ijon. Labis nga raw ang ginawa niyang paghahanda para sa araw na ito, kaya't kung gagawa na naman ng gulo ang binata ay hindi niya ito palalagpasin. Ilang sandali pa, nang mauntog ang binibini kay Tang Yuri, ay mabilis nitong tinanong kung bakit basta na lang tumigil sa paglalakad ang dalawa. Agad namang sumagot ang dalawa na wala na sa kanilang harapan ang gurong si Changshin, na kanina lang ay kasama pa nila pero mabilis ding naglaho nang di nila napapansin. Hindi alam ng 3 bata ang kanilang gagawin, dahil lubhang mapanganib nga raw para sa kanila ang maligaw sa loob ng ilusyon, dahil maaari silang makulong dito habang buhay. Pero kung hindi nga raw sila aalis sa kanilang pwesto ay maaari silang balikan ni Changshin, at mas mabilis silang maliligtas kung mananatili silang kalmado. Samantalang nag-aalala ang grupo sa kanilang sitwasyon, ang ating bida naman ay abalang hinahanap ang daan palabas sa di kalayuan. Sa kabilang banda, ang lalaking Jegal ay nakakasigurong nagkakagulo na ang grupo sa loob ng kanyang ilusyon, dahil kung wala raw siya sa loob nito ay hindi na sila makakalabas kailanman. Hindi rin niya maintindihan kung bakit kailangang madamay ng buong grupo, sa kasunduan nila ng elder na iligpit si Yeon Myung.
Pero hindi niya nga raw maaaring ayawan ang pangako ng elder na doblehin ang suportang natatanggap ng kanyang pamilya, kapag maayos niyang nailigpit ang ating bida. Maya-maya pa ay nakarinig na ng kakaibang ingay ang lalaki mula sa kanyang ilusyon, kaya't mabilis itong lumingon sa kanyang pinanggalingan, at tumambad sa kanyang harapan ng grupo sa pangunguna ni Yeon Myung. Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa kanyang nakita, at bago pa man niya maitanong kung paano siya nahanap ng grupo, ay sinabi ng ating bida na maliligaw sila kung mauulit ang pagkakamali ng lalaki. Hindi pa nga raw kayang sundan ng grupo ng mabilis si Chang Shin, kaya't kailangan nitong mag-ingat sa paglalakad, na agad naman niyang sinang-ayunan. Wala naman daw siyang nakikitang depekto sa ginawa niyang ilusyon, kaya't hindi makapaniwala ang lalaki na nagawang makalabas ng grupo, bukod pa rito ay nahanap pa nila ang kanyang kinaroroonan. Namangha naman ang mga kasama ng ating bida sa kanyang kakayahan, at nang tanungin nila kung paano niya ito nagawa, ay sinabi lang nito na tinagpas niya ang ilusyon. Hindi nga raw ito ang tamang panahon para pag-usapan ang ginawa ni Yeon Myung, dahil ang mas importante ay nahanap na nila si Chang Shin, kaya't sa pagkakataong ito ay kailangan na nilang sumunod ng maayos. Pero nang lumingon ang grupo sa kinatatayuan ng lalaki, ay nagulat sila nang muli na naman itong naglaho nang di nila napapansin. Hindi naman matanggap ni Chang Shin na kailangan niyang tumakas palayo sa sarili niyang ilusyon, pero kailangan niya raw itong gawin dahil ang mga mata ni Yeon Myung ay hindi basta-bastang maloloko, at hindi rin normal ang nararamdaman niyang enerhiya galing dito. Maya-maya pa ay nakita niya na ang lagusan papunta sa lugar kung saan magsasanay ang mga kalahok sa kompetisyon, kaya't mas lalo pa niyang binilisan ang takbo para hindi siya masundan muli ng grupo. Pagod na pagod ang lalaki sa kanyang ginawang pagtakas, at habang nakaluhod ay sinabi nitong nakasisiguro na siya na hindi na makakasunod pang muli ang binata at ang grupo sa kanya. Ilang sandali pa, may isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan, at nang tignan ni Chang Shin kung sino ito, ay ang tagapamahala ng grupo na si Tang Wonjin ang kanyang nakita. Mukhang hindi raw maganda ang pakiramdam ni Chang Shin, bukod pa rito ay hindi rin nakikita ni Wonjin ang kanyang grupo, kaya't agad nitong tinanong sa lalaki kung ano ang nangyari. Mabilis namang umisip ng isasagot si Chang Shin, at kailangan niya lang daw itong sabihin ng kalmado dahil napaghandaan niya na raw ang ganitong mga katanungan, matapos niyang tanggapin ang misyon galing sa elder. Maya-maya pa ay sinabi nitong hindi na raw magpapatuloy ang buong grupo sa kompetisyon, dahil matagal siyang naghintay na dumating ang mga kalahok pero walang nagpakita kahit isa. Dagdag pa niya, maaaring inatake ng mga bandido, o ng mga mababangis na hayop ang grupo, kaya kahit na nakakalungkot ang mga nangyari ay mukhang kailangan na raw nilang magpatuloy nang wala ang ikapitong grupo. Pero ilang sandali pa ay natigilan ang lalaki sa pagsasalita nang makaramdam ng kakaiba mula sa kanyang likuran, kasunod nito'y unti-unting nabibiyak ang kanyang ilusyon kung saan niya iniwan ang grupo kanina. Mabilis na naghanda ang leader na si Wonjin sa posibleng iligal na pagpasok ng ibang tao, pero agad din siyang pinigilan ni Chang Shin at sinabing hayaan siyang suriin ito. Ngunit bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong tignan kung ano ang nangyayari, ay tuluyan ang nabasag ang ginawa niyang ilusyon sa kanyang harapan. Sa kabilang panig ay nakita nila ang ating bida, na gamit lang ang isang punyal ay binasag ang isa sa pinakamalakas na ilusyon ng angkan ng mga jegal. Hindi makapaniwala ang lalaking si Chang Shin dahil hindi nga lang muling nakatakas ang grupo sa kanyang ilusyon, ngayon ay nagawa pang wasakin ng ating bida ang kanyang kapangyarihan. Habang nasa likod niya ang iba pang kasamahan, ay nakangiting sinabi ng ating bida na masaya siyang makita si Chang Shin, at tinanong pa nito kung anong nangyari sa lalaki dahil labis daw siyang nag-alala. At dito muna natin panandali ang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.